Natagpuan na nga ang dalawang Pinay OFW na naiulat na halos 2 linggong nawawala dahil naligaw daw sa pag-hiking. At ayon sa kwento ng kapatid ay kumakain na lang daw ng prutas at umiinom sa batis habang nasa gubat ang dalawang Pinay. Papauwi naman sila sa pangunguna ng DMW at ng OWA at makakatanggap sila ng financial assistance. Natagpuan na ang 2 Pinay na napaulat na nawawala sa Hong Kong. Sasagutin ng Migrant Workers Department ang pagpapauwi sa kanila sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Nasa pangangalaga na ng Department of Migrant Workers ang 2 magkasintahang Pinay na napaulat na nawawala sa Hong Kong. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, natagpuan kagabi ang overseas Filipino workers na sina Aimee Pabuaya at Aleli Tibay. Kagabi mga alas 10:30 nakatanggap ng tawag yung ating MWO. Nahanap yung 2 at dinala sa isang police station. Agad naman sinundo at yung 2 at ng mga bandang hating gabi kagabi ay nakarating sa Migrant Workers Office ng Hong Kong ang 2 at nagbigay ng psychosocial counseling yung ating social welfare attaché. Kaya naman ang pamilya ng isa sa mga Pinay nakahinga na ngayon ng maluwag. Sobrang thankful po, sir, at sobrang happy naman po na nakita sila kasi sobrang worried na po kasi yung family ko at saka si mama. Naka-video call na namin po, kasama niya si Aleli at yung tita, kasi yung mga kapatid ni Aleli. Napaulat na nawawala sina Aimee at Aleli simula noong October 4 matapos mag-hiking. Pero ibinahagi ni Irene na medyo nangihina pa raw ngayon ang kanyang kapatid dahil halos 2 linggo itong nawala. Ilang araw silang naligaw po, sabi nila, at yung kinakain nila daw prutas lang at saka umiinom sila sa parang sapa, yung tawag doon. Makikipag-ugnayan sa kanilang mga employer sa Hong Kong ang 2 Pinay upang kunin ang mga naiwan nilang gamit. Si Irene naman, kinumpirmang uuwi na sa Pilipinas ang kanyang kapatid na si Aimee at posible raw na dumating na ito bukas. Tiniyak naman ng DMW na sasagutin nila ang pagpapauwi o repatriation sa mga Pinay at binigyan na rin sila ng financial assistance. Natagpuan na ang magkasintahang Pinay OFW sa Hong Kong matapos mapaulat na nawawala ng halos 2 linggo na. At live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, saan daw at kailan nakita itong mga Pinay? Ruth, matapos nga yung 12 araw ay natuntun na ng Hong Kong Police itong magkasintahang Filipina OFWs na unang napaulat nga na nawawala. Sabi naman ng Department of Migrant Workers ay nadala na sila sa Hong Kong Police Station at na-turn over na rin sa Migrant Workers Office. Pero ayon sa source ng News 5 ay nakita nga o naispatan itong magkasintahang OFW sa isang restaurant naman sa Shatin District. Halos 30 minutes away ito mula doon sa Long Mun hiking trail kung saan sila hulingang nakita. At sabi naman ng pulisya ay inaalam pa nila ngayon kung ano nga ba yung buong detalye kung paano nakalabas ng hiking trail at napadpad doon sa Shatin District itong magkasintahan. At ito nga binalikan na rin ng pulisya o ng mga otoridad yung employer naman nitong 2 OFW na ito at sinabi nga sa kanila na sinibak na rin sila sa kanilang mga trabaho. Sa ngayon ay binibigyan na sila ng atensyong medical naman ng Migrant Workers Office doon nga sa Hong Kong. At may nakuha rin tayo na impormasyon ngayon, yung isa doon sa mga kapatid nitong nawawala ay nakausap natin at nakapagkwento na nga itong isa doon sa 2 OFW na for the past almost 2 weeks nga na nanatili sila doon sa hiking trail ay wala raw itong ibang kinain kundi yung mga damo at naghahanap lang ng source of water doon nga sa mismong hiking trail na yan. At ayan naman yung iniimbestigahan pa sa ngayon ng DMW. Pakinggan natin ngayon yung pahayag ni DMW Secretary Hans Kakdak. Kaya't kukunin na yung kanilang belongings doon sa kanilang employer
Pero bago pa man ito mangyari ay susubukan muna nilang magpaliwanag sa kanilang employer kung ano nangyari. Ruth, yung sa pinapaliwanag naman ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na magpapaliwanag pa nga itong dalawang OFW sa kanilang mga employer ay mangyayari na anytime soon or anytime within this afternoon. Kung mapapayagan pa na magstay at magkaroon ng panibagong kontrata itong dalawa, ay posible na manatili pa sila sa Hong Kong. Ang second option naman ay kung hindi na nga mapayagan, ay iaayos na yung kanilang exit document at agaran silang isa sa ilalim sa repatriation program para nga mapabalik na rito sa Pilipinas. Ruth. Rainiel, linawin ko lang kasi may mga unang reports about may certain personal problems, no, itong Pinay, yung isa sa kanila, no, pero hindi na ba napag-usapan yan at talagang yun yung sinasabi, initial report na nawala nga sila doon sa kanilang pag-hike? Ruth, marami nga yung nagsabi doon sa Filipino community na may impormasyon na may problema sa pera itong isa o itong dalawang OFW at nagkakuha rin tayo ng impormasyon doon sa kapatid nga nitong isa doon sa dalawang magkasintahan na 3 months ago ay hindi na nga nagpapadala ng pera ito at nabanggit yung problemang pinansyal. Sa katunayan, meron daw itong utang na 50,000 pesos nga doon sa Hong Kong pero hindi pa sigurado yung both authorities from Hong Kong at from Philippines na kung ito nga ba talaga yung punot dulo nung pagkawala ng dalawa. Sa una naman nating nagawang video ayon sa balita sa Hong Kong ay namumroblema daw ang dalawa sa pera dahil lubog daw sila sa utang. 2 Filipino domestic workers have been missing for over 10 days. They were last seen on Yeung Ok Road, Chunwan on the 4th of October. One worker aged 24 had been missing since leaving home for vacation. After her employer reported the case, police discovered the worker has tens of thousands of debt, as shown in receipts. Police sources also said the other worker, who is 33, is also heavily in debt. Her employer had been receiving debt collection letters since last month. The worker later claimed to her employer that she had returned to the Philippines. Some domestic worker agencies said they had received requests for help from employers who claimed their domestic workers would disappear after borrowing large sums. Ang sabi daw po ng pulis ay na-trace na yung dalawang missing na Filipino helper at na-trace nila na nasa Lei Muk Shu. Okay, Lei Muk Shu. Okay, babasahin natin yung news ng The Standard para maintindihan natin ang dahilan ng kanilang pagiging missing. Okay, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, ang taong nagtatago, okay, ang hirap po talaga niyang hanapin. Kapag nagtatago ka, ang hirap mong hanapin. Anyway, eto na. Ang sabi dito sa news, police said on Tuesday that their latest investigation revealed that the 2 missing Filipino domestic helpers were last seen at Lei Muk Shu Estate on the afternoon of October 8. Sabi rito. Okay? The women identified as Pabuaya Aimee Mahilum, 24 years old, and Tibay Aleli Perez, 33 years old, went missing earlier this month after reportedly struggling with debt. Okay, reportedly struggling with debt. Ibig sabihin, okay, dahil po sa utang. Anak ng tinapa. Rose Belmonte, hello, magandang gabi. Okay, so nahihirapan sa utang. Yun po yung dahilan daw ng kanilang pagkakawala. Dahil sa utang, grabe naman ha. Okay. Nakalagay rito, according to earlier reports, the pair, okay, yung dalawa daw ay believe, o ano bang believe sa Tagalog? Pinaniniwalaan to be in a romantic relationship. Okay, Ma'am Rose Belmonte, maraming salamat po sa 10 stars. Okay, so ibig sabihin may relasyon itong dalawang ito.
romantic relationship. Ibig sabihin, yung isa sa kanila ay lesbian, mga kababayan. Okay? Were last spotted on Yun Ok Road in Chunwan on October 4. Okay? Police later said that the two were seen between 4:30 p.m. and 5 p.m. that day on the Lungmon Country Trail in Chunwan and have descended near Samdiptam. Samdiptam. Hirap kapag may utang. Kaya kung maaari, wag na tayong umutang kung di kailangan, sabi ni Ma'am Rose Belmonte. Maraming salamat. Anyway, mga kababayan, ito na nga po yung sinasabi ko. Actually, mga kababayan, yun pong report po sa akin netong nakaraang linggo na yung nga pong nawawalang kababayan po natin ay basahin ko nga dito yung hindi, sana hindi ako magkamali dun sa akin kasi natabunan sa sobrang dami ng message. Napag-alaman ko na saan na ba dito? Parang binasa ko lang kasi yun na ang sabi parang umalis doon sa bahay ng amo. Yun lang yung aking natatandaan na message sa akin kasi ang dami na kasing message hindi ko na alam, sobrang daming message, hindi ko na alam kung sino yung nag-message sa akin na yon. Pero anyway, kapag may mga ganitong cases na naghahanap ng tao, try kong i-post na lang para at least makatulong tayo. Ang problema kasi mga kababayan ko, minsan nandiyan lang, okay? At yung nagsasabing nawawala tapos biglang lalabas, alam niyo yun. Sabi ni ate niya kanina sa radio station sa Pinas, magka-jowa daw silang dalawa. Yan nga, magjowa. Sabi nga daw po ng pulis na meron silang tawag dito, anak ng tokwa talaga. Yan sinasabi ko na nga ba meron ho silang relasyon. Okay? Ang nakalagay kasi rito na meron silang romantic relationship. So, magkarelasyon tong dalawang to at ang allegedly na dahilan ng kanilang pagkakawala ay struggled sila sa utang. So, siguro nagtago dahil nga nahihirapan sila dahil sa kanilang utang. Ito lang po ang gusto kong sabihin sa inyo mga kababayan, alam nyo naman na halos yearly tumataas po ang sahod dyan sa Hong Kong. At hindi ko masisisi po yung iba na kung kailan po na mas malaki ang sahod po ng isang OFW, especially dyan sa Hong Kong. Kung tutuusin, napakalaki na po ng sahod ho ninyo. Alam nyo ba kung magkano ang sahod sa Saudi Arabia sa Middle East? $400 o parang nasa lang siya, 27. Actually, parang wala pang 30. Okay? Parang wala pa siyang 30. Diyan sa Hong Kong, pumapatak na po yan ng 35 to 37 pesos na ho yan. So, hindi nyo na ho yan, yung 37,000 pesos, hindi nyo na ho yan mahanap dito sa Pilipinas ng ganyan-ganyan lang. Okay? So, napakalaking halaga na po yan. Pero, syempre, hindi naman po natin masasabi na maraming pangangailangan. Okay, yung mga pamilya nyo sa Pilipinas. Paulit-ulit kong sinasabi, bakit nagkaganon na kung kailan na nasa abroad kayo, saka kayo nahihirapan sa pera. Kung kailan nasa abroad kayo, saka kayo parang nagkakandara pa na mangutang sa bangko. Okay? Hindi po totoo, sabi dito. Mismong kapatid sa isang missing ang nag-confirm na hindi pa daw sila nakita. Mismong kapatid ang nakatanggap ng update from home. Yes po. Ang nakalagay ko po kasi rito ay ang nakalagay po sa news. Okay? Na-trace po ng pulis yung dalawang kababayan natin sa Lukmunshu State. Kaya ang sabi ng pulis, kung sino man daw po ang makakita sa kanila sa lugar na yon,
baka po pwedeng i-report po sa any police station. Okay? So, dun po nakita, dun po sila na-trace. Okay? Sa Lane Mukshu State. Dun po sila na-trace. Pero nga po, hindi pa nga po sila nakikita. Kaya nga po, humihingi po ng tulong ang pulis na kung sino man po ang nakakita dito sa dalawang ito ay ipagbigay alam po ito sa pulis. Ayan, si Lesiods Noretmon, maraming salamat mami sa 50 stars. Okay, pagbigay alam lang po sa police station. Ito nga pong sinasabi ko mga kababayan, patungkol nga po ito sa utang eh. 'Di ba? Masakit isipin na kung kailan na kaya tayo umalis diyan sa Pilipinas ay para matugunan ang pangangailangan ng ating pamilya. Ngayon, nakapunta na kayo sa abroad, parang mas lalong lumala yung nagiging nangyayari. Okay? Parang mas lalong lumala. Dahil, yung pag-abroad nyo, imbis na guminhawa ang buhay ninyo, ang nangyayari tuloy, yung pag-abroad ninyo, parang mas namroblema pa kayo dahil nabaon yung iba sa utang. Namroblema kayo dahil hindi nyo alam kung paano nyo solusyonan yung problema nyo sa utang. Diba? Kung kailan na nag-abroad kayo, saka naman kayo nagka-problema ng ganyan. Hindi eto nga po hindi naman po masama yung pangungutang, pero paulit-ulit, marami na hong mga nagsasabi na kung ano lang ang sahod ninyo, kung ano lang ang kaya ng sahod ninyo, yun lang po ang dapat nyong utangin. Huwag po ninyong sagad-sagarin yung pangungutang nyo sa bangko. Tandaan po ninyo ang mga bangko ho dyan, napakabilis po ninyong napakabilis po yang magbigay ng pera ang mga bangko ho dyan. Okay, napakabilis lang pong mangutang dyan po sa Hong Kong kasi mismong bangko na ang lumalapit sa inyo. May mga vlogger nga ho dyan na pinopromote ang ang mga bangko na nagpapautang. Okay? So, ganun po kabilis. Ibig sabihin, ganun po kabilis na makautang sa bangko. Pero nga po, ang sinasabi ko mga kababayan, hindi po masamang mangutang, pero dapat nasa tama lamang po yung dapat nyong utangin. Ewan ko, parang 80% na yata ng Pilipino dyan sa Hong Kong may utang sa bangko eh. Ma'am Charlotte, hello po. Okay. Promise, 80% ng mga OFW dyan sa Hong Kong may utang. Yung iba nga, tumakbo na umuwi na sa Pilipinas o kaya pumunta na sa ibang lugar. Ang malupit pa dyan mga kababayan, may isang bangko pa dyan na nag-o-offer ng credit card. Ako, sakit nito mga kababayan. Okay? So, yung iba, bukod sa may utang na sila, nag-a-avail pa sila ng credit card. So, ngayon, ano na ang mangyayari sa inyo? So, kung totoo talagang may pagkakautang sila sa mga bangko sa Hong Kong, ay ligtas na ba sila sa pagkakautang? Dahil papauwi na sila ng DMW at makakatanggap pa ng financial assistance. Sigurado marami na namang OFW dyan sa Hong Kong ang mapapasana all na lang. Dahil ganun lang pala ang paraan para makaligtas sa utang sa mga bangko dyan sa Hong Kong. Kayo guys, ano ang sitingin nyo?